10:58 in the morning. Me Radio Time is brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Fuji Denso. Quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. MX3. Dito ako bilib. Technogas Technique. Your cooking partner. That's the Technogas technique. PagCore. Play confidently. Log on to www.pagcoreguarantee.ph. Me Radio Time is brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCore? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcore.ph. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you. We rose above the odds. So can you. Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcore.com/regulatory. Start strong with internet that's fast, reliable, and easy on the budget with Cable Link. Lightning fast internet for streaming, gaming, and work. Perfect for speed seekers. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcore.ph. Isang mensahe mula sa PagCore. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. At Whirlpool, we believe comfort starts at home. That's why we create high-quality appliances for laundry, cooking, and cooling. Discover the Whirlpool Inverter Washer, built for modern living. Smart sensors and inverter technology care for your clothes and save energy. Whirlpool, American appliance brand with over 100 years of innovation. Making your world a little easier. Whirlpool. I am Captain Eduardo Limpin, President of a shipping corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 reminds everyone to stay vigilant against scam messages. The company does not send cash promos via SMS. If you receive a message claiming you won money from MX3 and asking for personal information, do not respond. Always verify announcement through official MX3 channels. Ang DZME Network Balita ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling can be addictive. Know when to stop.
Siksik sa detalye at impormasyon, inipon at kinalap ng DZME 1530 News and Current Affairs. Kaagapay ang DZME Radio Reporters sa Metro Manila. Katuwang ang mga Like Radio News FM correspondents nationwide. Ihahatid ang pinakasariwang balita sa Network Balita sa Tanghali. Sa ating headlines, panibagong 3 araw na transport strike, umarangkada na. Public hearing para sa petisyon sa dagdag pasahe, ipinatatakda. DSWD tiniyak na may sasaayos na ang listahan ng mga tsuper ng public utility vehicle. 73% ng 2022 at 2023 confidential funds ni Vice President Sara Duterte itiuturing na maanumalya. 2 OFWs patay makaraang i-hostage ng employer sa Lebanon. Sa ibayong dagat, US President Donald Trump itinangging under pressure na makipag-deal sa Iran. Sa kalakalan, Pilipinas nakapagtala ng $2.6 billion na balance of payment deficit noong Marso. Sa ating palakasan, UAAP Golf, tutulungan ng PGT o Philippine Golf Tournaments. Sa Health News, alamin kung ano ang dahilan at paraan para malunasan ang TMJ. At sa ating showbiz, Bea Benene at Wilbert Ross, pangungunahan ng adaptation ng PMAC. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, ako po si Ed Sarto. At ako naman po si Joe Mariano. Narito na ang mga balitang tampok sa DCME Network Balita sa Tanghali. Araw ng Martes, 21 sa buwan po ng Abril 2026. Sa detalye naman naglalakihang balita. Network Balita sa Tanghali nationwide. Umarangkada na ang panibagong 3 araw na transport strike ng grupong Manibela at Piston. Nagtipon-tipon ang mga miyembro ng 2 transport groups sa Pilcoa area sa Quezon City. Isinusulong ng grupo ang 10 pisong dagdag pamasahe para umakyat na ang minimum of jeepney fare sa 23 pesos mula sa kasalukuyang 13 pesos. Ayon sa grupo, sa kabila ng magkasunod na rollback, patuloy pa rin naghihirap ang mga tsuper dahil sa mataas na presyo ng diesel. Iginit ng Piston ng presyo ng diesel ngayon ay labis na mataas kumpara sa presyo nito noong ipinatupad ang kasalukuyang pamasahe na 13 pesos simula pa noong 2023. Binigyan din naman ng Manibela na dapat maibaba ang presyo ng diesel sa 55 pesos kada litro upang makapagpatuloy sila sa operasyon. Nagsagawa rin ng hiwalay na protesta ang may 100 jeepney drivers sa kahabaan ng Rojas Boulevard sa Pasay City. Nag-noise barrage ang mga driver na miyembro ng Piston, bit-bit ang kanilang placards sa nagsasaad ng kanilang mga demands. Kabilang sa kanilang hinihiling ay ang pagtatanggal na excise tax sa diesel, i-roll back ang presyo sa 55 pesos kada litro, pagbasura sa oil deregulation law, 10 pisong dagdag pasahe at pagkapatupad ng 1,200 pesos na family living wage. Kinuwestiyon din ni Piston Pasay City Vice President Wilfredo Cano ang mabagal na aksyon ng gobyerno sa paghihirap ng mga driver. Iginiit ni Cano na labis ang paghihirap ng mga driver sa pagpila sa mga payout centers, subalit kapos din ang kanilang nakukuhang ayuda. Isasalang na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa public hearing ang petisyon ng grupong Piston na humihiling ng 10 pisong dagdag na sa minimum jeepney fare. Ayon kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza II, ipinag-utos na niya ang pagtatakda ng public hearing. Sinabi ni Mendoza na sasalang ang petisyon sa formal review kung saan iimbitahan ang mga commuters o commuter groups at iba pang stakeholders para makapagsumite ng kanilang komento. Ipinaliwanag ng opisyal na ang fare adjustment ay ibabatay sa fuel price movements. Ang long-standing rule of thumb aniya ang pagkakaloob ng pisong fare increase sa bawat 10 pisong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Batay dito, kung 10 pisong dagdag sa pamasahe ang hinihingi, katumbas na ito ng 100 pesos na pagtaas sa fuel cost.
Kinumpirma ng Department of Energy na darating ngayong linggo ang 2 pang shipment ng diesel. Ayon sa DOE, inaasahan ng unang shipment ng 320,000 bariles ng diesel ngayong araw na ito sa Subic Terminal. Ang ikalawang shipment naman na 330,000 bariles ay darating sa Davao City sa April 24. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na sapat ang naturang volume para sa 3 araw na dagdag supply. Samantala, may 21,000 metric tons naman ng LPG ang binili ng Philippine National Oil Company sa Estados Unidos na idaraan sa Singapore. Posible itong dumating sa bansa sa ikatlo o huling linggo ng Mayo. Network Balita sa Tanghali Nationwide. Balita sa labas ng himpilan, LTFRB nais pagpaliwanagin sa hindi updated na listahan ng mga PUV drivers. Ang detalye mula kay Dang Garcia. Nais ni Senator Sherwin Gatchalian na magpaliwanag ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board hinggil sa hindi updated na listahan ng mga driver ng public utility vehicles. Plano ni Gatchalian na magpatawag ng pagdinig upang matukoy ang dahilan ng mabagal na pag-update at paglilinis sa listahan. Binigyan din ng senador na ang listahan ng LTFRB ang ginagamit na batayan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagbibigay ng ayuda sa mga tsuper. Batay sa impormasyon ng senador, marami ang nagrereklamo na may discrepancies sa record ng LTFRB at DSWD kaya natatagalan ang distribusyon ng ayuda. Umapila rin ang senador sa DSWD na bigyan ng special consideration ang makikitang tunay na tsuper na pumipila sa payout at distribution centers. Mula sa Senado, ako si Dang Samson Garcia para sa DZME Radyo TV. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na may sasaayusan nila ang listahan ng mga tsuper ng public utility vehicles na mabibigyan ng ayuda kung kinakailangan. Sa panayam ng DZME Radio TV, ipinaliwanag ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na matapos ang manual payout na ginawa nila ngayon ay mas magiging malinis na ang listahan. Ito naman anya ang gagamitin nila sa isasagawang digital payment para sa susunod na payout. Lagahan nung ginagawa natin na manual payout because meron tayong verification process to determine if these individuals in the list are indeed drivers. Kasi rini-require natin na i-present nila yung kanila pong driver's license. And then sinicertify din naman ng LTFRB, ng kanilang transport network companies, that they are part of their companies. So, sa pamamaraan po na iyan, nakikita natin na there's a one step na, no? That's a step na in the verification process. And another is yung ginagawa natin na pag-dedupe o yung deduplication process kasi nakikita natin na may nagkakadoble, may magkakapangalan. So dito po na isasaayos natin somehow yung pong listahan din ng mga drivers. Kaya nga towards the end of this exercise, Sir Ed, magkakaroon na tayo ng malinis mas malinis na listahan ng mga drivers so that if we go to the process na of adapting digital systems, mas malinaw na po at mas maayos na at mas magiging mabilis na because we've already performed the Know Your Client procedure. Kasabay nito, inanawagan din si Dumlao sa iba pang mga tsuper na huwag nang magtungo sa mga payout centers kung hindi naman nakatatanggap ng mensahe ng imbitasyon mula sa DSWD para sa financial aid. Ito'y kasunod ng reklamo ng mga drivers na dumagsa sa special payout sa Quezon City kahapon, subalit hindi naman nakakuha ng ayuda. Tamang pong nakatanggap ng email o ng abiso ang masaserve. So, we were surprised that some drivers who did not receive any email were there. Pumunta rin. Siguro naabisuhan din ng mga kasamahan. Baka may nakapagkwento na sila ay pupunta nga po, nakatanggap ng email. And then sila ay nagbaka sakali. Na ito nga po yung paalala namin, gaya ng mga previous payout namin, pumunta lang po kayo sa mga designated payout sites kapag yung pangalan nyo po ay nasa listahan o may natanggap po kayong mensahe mula po sa LTFRB o mula sa DSWD. Yan po ang tinig ni DSWD spokesperson Irene Dumlao. Samantala, PUB drivers na nakatanggap ng cash aid ng DSWD pumalo na sa mahigit 977,000.
Detalye ng balita mula kay Neil Miranda. Mahigit 977,000 ang public utility vehicle drivers sa buong bansa ang nakatanggap na ng 5,000 pesos cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ay bilang tulong sa ilalim ng AIX program sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, patuloy silang magkakalob ng ayuda dahil may sapat na pondo ang ahensya na umaabot sa 60 billion pesos. Anya, naghahanda na rin sila para sa posibleng ikalawang bugso ng pamahagi sa pamamagitan ng digital platforms tulad ng GCash at Maya. Sisikapin anya nila na matapos hanggang sa katapusan ng Abril ang unang round ng payout. Kasunod dito itiniyak ng DSWD ang karagdagang serbisyong medikal sa mga payout sites mula sa Department of Health at ang mga local government units. Mula sa Quezon City, ako si Neil Miranda ng DCME Radio TV. Samantala, pinamamadali ni Executive Secretary Ralph Recto sa mga ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan ang akreditasyon sa mga magsasaka traders na kwalipikado para sa libreng toll fee. Sinabi ni Recto na dapat tulungan ng mga ahensya ng gobyerno ang mga truckers na nagdadala ng farm products na maka-avail ng mas mababang toll at port fees. Iginiit ng opisyal na dapat matigil na rin ang unreasonable inspection sa mga food trucks ng mga pulis at LGU checkpoints dahil nadidelay lamang ang biyahe. Sinimulan kahapon ang isang buwang toll-free privilege para sa mga major expressways para sa mga truck na nagdadala ng agricultural products. Bukod pa rito, exempted din sa truck ban ang may mga kargadang pagkain at perishable goods, gayon din ang oil tankers. Ayon kay Recto, sa datos ng Department of Agriculture, kabuuang 1,162 private trucks pa lamang ang accredited sa ilalim ng Food Lane Program. Ang target ng DA ay makahikayat ng 3,100 truckers na mabibigyan ng akreditasyon. Network Balita sa Tanghali Nationwide. 73% ang total 612.5 million pesos ng 2022 at 2023 confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni BP Sara Duterte ay maanumalya. Yan ang lumitaw sa Notice of Disallowances ng COA sa 73 million pesos at 375 million pesos o kabuuang 448 million pesos na nakitaan ng maling paggamit. Para sa Makabayan Block, hindi normal ang natuklasan ng COA dahil may pattern ng pang-aabuso at grave breach sa public trust. Ayon sa grupo, hindi ito pwedeng basta na lamang baliwalain at ituring bilang technical audit matter dahilan sa ang disallowances ay paulit-ulit na hindi maipaliwanag ang paggamit. Kulang sa supporting documents at idinadaan ang paggasta sa mga hindi otorisadong tao na paglabag sa core of accountability sa public finances. Sigaw ng militant group, ibalik ang pera dahil pondo ito ng taong bayan na dapat ginamit sa ayuda, serbisyo at pagtugon sa palagiang krisis, hindi sa confidential na gastos na walang maipakitang malinaw na batayan at sapat na dokumento. Sa kaugnay na balita, karagdagang irregularidad pa ang natuklasan ng Commission on Audit o COA sa 2022 at 2023 confidential funds ng Office of the Vice President. Sa ex-post ni House Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima, sinabi nito na ang 448 million na ipinasosooli ng COA kay Vice President Duterte ay hindi aligasyon lamang kung hindi desisyon na batay sa aktual na mga dokumento na sinuri ng state audit. Ayon kay De Lima, hindi ito basta-basta lang matatabunan ng mga peking news at disinformation. Hindi rin naman ito may sasantabi lamang ng pag-iwas na sagutin o pagka-desperado para ilihis lamang ang issue. Git pa ni De Lima, pera ito ng taong bayan na hindi pwedeng lustayin lang ng ilang oras o ilang araw o ipamigay lang kay Mary Grace Piatos at iba pang mga inimbentong pangalan at kaduda-duda ang mga personalidad. Itong March 31, 2026, inilabas ng COA ang panibagong Notice of Disallowance sa 375 million peso 2023 confidential funds ng OVP. Bukod pa ito sa mas naunang 73 million pesos na ipinasosooli na ng COA dahil sa maling paggasta.
Samantala, 2 overseas Filipino workers ang namatay makarang i-hostage ng kanilang employer sa Beirut, Lebanon. Ayon sa Department of Migrant Workers, ang mga biktima ay kapwa household service workers na nabaril ng kanilang employer sa hostage incident noong April 15. Inaresto na ng mga otoridad ang employer na ngayon ay nasa police custody na habang inihahanda ang pagsasampa ng kaso laban dito. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nakikipaugnay na sila sa Philippine Embassy sa Lebanon at sa mga lokal na otoridad para sa masusing investigasyon at kaukulang legal na hakbangin. Sinabi pa ng kalihim na makikipag-ugnay na rin sila sa pamilya ng mga OFW para sa kaukulang suporta. Kabilang dito ang pag-asaayos ng repatriation sa mga biktima at benepisyo para sa kanilang pamilya. Network Balita sa Tanghali Nationwide. Sa iba nating balita, iniulat ng Philippine National Police o PNP na bumaba na ang bilang ng mga lumalabag sa iba't ibang ordinansa para sa disiplina. Ayon sa PNP, nangangahulugan ito ng pagsunod ng publiko sa Safer Cities Initiative. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., malaking bahagi nito ay ang kooperasyon ng publiko. Paliwanag ng General na kung nakikita ng publiko na patas at consistent ang pagpapatupad ng mga regulasyon, ay nabubuo na rin ang kultura ng pagsunod. Matatandaang noong April 6, inilunsad ang Safer Cities Initiative kung saan mahigpit na ipinatutupad ang mga ordinansa laban sa public drinking, shirtless loitering, late night karaoke at curfew sa mga menor de edad para mapababa ang street crimes. Sa datos ng pambansang pulisya, bumaba na sa 6,514 ang violators noong April 19 mula sa dating 13,139 na naitala noong April 7. Benting Bigas Meron na program inilunsad sa Capiz. Detalye ng balita mula kay Neil Miranda. Sa rin sa Capiz Province, ang Benting Bigas Meron na o 20 pesos rice program. Ang pagbubukas ng programa ng Department of Agriculture ay isinabay sa ginanap na Kapistahan Festival bilang pagdiriwang sa ika-125 anibersaryo ng pagkakatatag ng lalawigan. Ang 20 pesos rice program ay pinangunahan ni na DA Assistant Secretary Genevieve Pelicaria Guevara at Governor Predinil Castro kasama ang Food Terminal Inc. at National Food Authority. Nasa 1,000 benepisyaryo mula sa mga priority sector ang unang nakinabang sa murang bigas. Target ng DA na palawigin ang saklaw ng programa sa buong bansa na naglalayong abutin ang milyong-milyong Pilipino hanggang sa taong 2028. Mula sa Quezon City, ako si Neil Miranda ng DZME Radio TV. Network Balita sa Tanghali Nationwide. 12:21 ng tanghali. DZME Balitang Panahon. Sa lagay ng ating panahon, mananatili sa extreme caution level ang heat index sa Metro Manila ngayong araw ng Martes. Sa pagtaya ng Pag-asa, aabot sa 38 hanggang 39 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila ngayong Martes. Samantala, aabot naman sa danger level na 43 degrees Celsius ang heat index sa Sangli Point sa Cavite. Ito ang pinakamataas na heat index sa buong bansa. Pinaalala ng Pag-asa na ang danger level ng heat index ay posibleng magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Ang extreme level naman ng heat index ay posibleng magdulot ng fatigue, partikular sa mga mayroong extended outdoor activity. Network Tanghali Nationwide. 12:22 ng tanghali. Balitang Ibayong Dagat. Sa foreign news, itinanggi ni US President Donald Trump na nape-pressure siya na gumawa ng peace deal sa Iran. Gayunman, sinabi ni Trump na mayroong gagawin o may gagawin sila na medyo mabilis. Sa nalalapit na pagtatapos ng ceasefire sa araw ng Huwebes, nananatiling malabo ang susunod na mangyayari sa peace talks. Una nang napaulat na babiyahe muli patungong Pakistan ang US delegation na pinangungunahan ni Vice President J.D. Vance, subalit hindi pa kumpirmado kung kailan. Ipinahayag naman ng Iran na wala silang plano para sa susunod na round ng negosasyon sa Islamabad. Balitang kalakalan.
Nakapagtala ang Pilipinas ng panibagong malaking balance of payments o BOP deficit noong Marso batay sa datos na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. $2.6 billion deficit ang naitalang BOP position ng bansa noong Marso kasunod ng $2.27 billion deficit noong Pebrero. Ayon sa BSP, simula Enero hanggang Marso, umabot na ang BOP sa overall deficit na $5.3 billion. Samantala, bumaba naman ang gross international reserves ng bansa sa $106.6 billion hanggang noong katapusan ng Marso. Balitang Sports. Sa ating This week's Sports Balita is brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. UAAP Golf, tutulungan ng PGT o ng Philippine Golf Tournament. Real Sports Balita mula kay Anthony Suntay. Magandang araw. Magtutulungan ng UAAP at Pilipinas Golf Tournaments para mapalakas ang golf sa bansa. At pirmahan ka pa ng dalawang institusyon ng isang kontrata na tatagal ng 3 taon. Ang unang UAAP Golf Tournament ay gaganapin ng May 11 to 14 sa Tagaytay Midlands na may individual at team competitions. Ang sabi ni Father Rodel Cansancio ng UST, today marks the formal contract signing of the partnership between the UAAP and the PGT. This is expected to yield substantial benefits for the UAAP and the student athletes. The initiative was recommended by PSC Chairman Pato Gregorio, consistent with the Philippine Sports Development Program. It directly supports the mandate to offer Olympic-aligned sports to develop world-class athletes. Ang sabi naman ni PGTI General Manager Colo Ventosa, in 2004, when we launched this initiative, our goal was to grow the sport of golf. We started with a PGT Golf Tour. We then launched the Ladies PGT, followed by Junior Golf. We felt the need for a collegiate platform, a bridge between the junior and professional golf. And that is how the Intercollegiate Tour came about, in partnership with the UAAP. Para sa Real Sports Balita, ako si Anthony Suntay, nagulat sa DZMA 1530, Radyo TV. This Real Sports Balita was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro. Suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Balitang kalusugan. Nagiging karaniwang reklamo ngayon ang pananakit ng panga na may kaugnayan sa TMJ o Temporomandibular Joint Disorder. Ito ay isang kondisyon na nakakaapekto sa kasukasuan na nagdudugtong sa panga at bungo. Ayon sa mga eksperto, ang TMJ disorder ay maaring dulot na sobrang teeth grinding o bruxism, stress na nagiging sanhi ng pagkaipit ng panga, hindi pantay na kagat ng ngipin at mga pinsala sa panga o mukha. Ilan sa mga sintomas ng TMJ ay ang pananakit ng panga, pagkakarinig ng clicking o popping sound kapag binubuka ang bibig, hirap sa pagnganga at minsay sakit ng ulo o tenga. Upang malunasan ng TMJ, inirerekomenda ng mga doktor ang mga simple at natural na paraan. Kabilang dito ang paglalagay ng mainit o malamig na compress sa panga, pag-iwas sa matitigas na pagkain, at pagpapahinga ng mga kalamnan sa panga. Mahalaga rin ang pagkontrol sa stress sa pamamagitan ng relaxation techniques tulad ng malalim na paghinga at regular na ehersisyo dahil malaki ang kaugnayan ng stress sa paglala ng kondisyon. Sa ilang kaso, maaaring magrekomenda ang dentista ng mouth guard upang maiwasan ng teeth grinding habang natutulog. May mga gamot din na maaaring ibigay para sa pananakit at pamamaga. Para sa mas matinding sitwasyon, maaaring kailanganin ng physical therapy o iba pang medical na intervention. This health news is brought to you by MX3. Maging MX Ordinary, dito ako bili. Showbiz. At sa ating showbiz, Bea Binene at Wilbert Ross, pangungunahan ng adaptation ng P. Macba.
showbiz news mula kay Miss Glea Contilio. Pagbibidahan ni Bea Benene at Wilbert Ross o tinawag ng fans na Will Bea ang Philippine adaptation ng Thai film na Pimak na original na ginampanan nila Mardo Morer at Davy Cahorn. Ito ang unang pagkakataon na magkakasama sa isang pelikula sina Wilbert at Bea matapos mag-click ang kanilang love team sa Golden Scenery of Tomorrow na series adaptation ng Wattpad novel ni Guy Saludes. Sina Alden Richards at Julia Barreto ang unang napili para bumida sa Philippine adaptation ng Thai film noong 2025. Bagaman hindi pa batid kung bakit nag-back out ang dalawa sa proyekto. Nananatili ang Pimak bilang highest grossing Thai-made film of all time matapos kumita sa box office ng kabuang $20.9 million. Balitang showbiz, para sa Network Balita sa Tanghali, ako po si Glea Contilio ng DZME Radio TV. Network Balita sa Tanghali. Thank you very much, Miss Glea Contilio. 12:29. Pero syempre, Miss Jo, anong sabi ng netizen natin? Yes, magandang tanghali po muna kay Nanay Lilia Losara. Binabati rin tayo, Sir Ed. At syempre, kasama niya si Lolo Bandoy Losara, nakikinig. At dalawa pinakikinggan nila, Sir, nanonood din sila sa Facebook page natin. Grabe, at saka sa radyo, biruin mo yun. Malupit. Ayan, at saka si Tristan Wyatt Gulay, nakikinig na rin. Maraming nakatungay salamat. sa atin. At si Angelo Ridaha, birthday daw ngayon ng kanyang tatay Tele. Happy birthday. Redaha. Happy birthday in heaven. Wala In na heaven. daw. Oo, in heaven. Doon, namumulutan na sila. Sigurado. Ano bang pananghalian? Ano ba ang ulam ng ating mga suking taga-subaybay, taga-panood? Enjoy your lunch habang kami naman dito ay nagbibigay po ng mga sariwang balita. Muli natin balikan ang mga sariwang balita. Panibagong 3 araw na transport strike, umarangkada na. Public hearing para sa petisyon sa dagdag pasahe, ipinatatakda. DSWD tiniyak na maisasaayos na ang listahan ng mga tsuper ng public utility vehicles. 73% ng 2022 at 2023 confidential fund ni Vice President Sara Duterte itinuturing na maanumalya. 2 overseas Filipino workers patay makarang i-hostage ng employer sa Lebanon. Sa ating ibayong dagat, US President Donald Trump itinangging under pressure na makipag-deal sa Iran. Sa kalakalan, Pilipinas nakapagtala ng $2.6 billion balance of payment deficit noong buwan ng Marso. Sa ating palakasan, UAAP Golf, tutulungan ng PGT o Pilipinas Golf Tournament. Sa ating health news, ating nalaman kung ano ang dahilan at paraan para malunasan ang TMJ. At sa ating showbiz, Bea Benene at Wilbert Ross, pangungunahan ng adaptation ng Pimak. At yan na po mga kaibigan ang naging kalipunan ng mga balitang ating itinampok ngayong tanghali sa ating Network Balita sa Tanghali Nationwide. Mga balitang tinipon at sinipi sa May Radio News Sun. Sa pangalan po ng ating mga masisipag na kasamahan, siyempre pa sa newsroom. Siyempre kasama natin dyan si Ms. Lea Soriano Rivera at si Ms. Dang Garcia. Sa production department natin, si Ms. Glea Contilio. Sa ating IT naman, si Jerome Cansana at ang ating technical o ating broadcast technician ngayon, walang iba si Engineer Joey Nuna. Sa ngalan din ng ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan, ang ating mga radio TV reporters. Mula po sa Mi Radio News Hub, kami naman po ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Joe Mariano. At ako naman po si Edsar. Marami pong salamat. Magandang tanghali, Pilipinas. Ang DZME Network Balita ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling can be addictive. Know when to stop. Me Radio Time, it is now 12:33 in the afternoon. Me Radio Time is brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Fuji Denso. Quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fuji Denso.
Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. MX3, dito ako believe. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas technique. Pagcor, play confidently. Log on to www.pagcorguarantee.ph. Me Radio Time is brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsible gaming at pagcor.ph. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro. Suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. At Whirlpool, we believe comfort starts at home. That's why we create high-quality appliances for laundry, cooking, and cooling. Discover the Whirlpool Inverter Washer, built for modern living. Smart sensors and inverter technology care for your clothes and save energy. Whirlpool, American appliance brand with over 100 years of innovation. Making your world a little easier. Whirlpool. My name is Joan Menco. Isa po akong grief and end-of-life coach. Kung ang buhay ay parang daluyong na mga alon na may oras na pag-akyat at pagbaba, as a grief coach, ako ay sumasabay sa mga may pinagdadaanan para hindi sila malunod. At ang bawat karanasan ay nagdadala ng bagong aral at pag-asa. Naranasan ko na mawala ng mga mahal sa buhay, makipagbaka sa problema sa kalusugan, maging broken-hearted at kung ano-ano pang pighati-dala ng buhay. Through it all, I've learned that resilience isn't just a one-shot deal but an ongoing process. And as a grief coach, I guide others as they navigate the unpredictable waves of grief. Drawing strength not just from my own experiences of pain and losses, but most importantly, from the unwavering promise of healing found in Psalm 103 verse 7. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. And this is a trustworthy promise na kaya kong ipatotoo. If you need hope in the midst of your dark tunnel, healing in your pain, and joy amidst your turbulent tempest, like me, you can follow Jesus. He will give you strength when you're hopeless. He is Jehovah Rapha, the God who heals. Ako po si Joan Menco, and I follow the only one, Jesus. Follow the only one. Follow Jesus. Brought to you by MX3 Coffee and Tea. MX3 reminds everyone to stay vigilant against scam messages. The company does not send cash promos via SMS. If you receive a message claiming you won money from MX3 and asking for personal information, do not respond. Always verify announcement through official MX3 channels. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
Hello! Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Life is sweeter with MX3. MX3 capsule, dito ako believe. Start strong with internet that's fast, reliable, and easy on the budget with Cable Link. Lightning fast internet for streaming, gaming, and work. Perfect for speed seekers. Dok, bakit may mga tao na hindi daw sila high blood, hindi daw sila hypertensive, pero bakit sila na-stroke? You know, that's a fact. May mga tao talaga na nakikita namin na stroke sila, but when we measure, normal ang blood pressure nila. Yung iba ganun din, inaatake pa nga sa puso and yet stable ang BP nila. Nare-realize kasi ng siyensya na hindi lang presyon ang culprit o dahilan para atakihin sa puso o magkaroon ng brain attack. Yung integridad ng kanilang blood vessel plays a very big role. Ibig sabihin, may mga ugat tayo na madaling pumutok. Ang ibig sabihin nun, mahina ang kanilang mga ugat. So it is very important na may pampalakas sila ng kanilang ugat together with their medication. Para sa akin, yung ating MX3 Plus ay napakaganda na antioxidant. Yung coenzyme Q10, antioxidant daw yan. At yung kanilang alpha, beta at gamma nutrient, nakita na nagpapalakas ng ugat natin. So para sa akin, ang MX3 Plus, kasama nung kanilang medication, will help prevent a heart attack at saka ng stroke. MX3 reminds everyone to stay vigilant against scam messages. The company does not send cash promos via SMS. If you receive a message claiming you won money from MX3 and asking for personal information, do not respond. Always verify announcement through official MX3 channels. Start strong with internet that's fast, reliable, and easy on the budget with Cable Link. Lightning fast internet for streaming, gaming, and work. Perfect for speed seekers. The beginning. In the coming months, fans can expect more from the app. Experience, community features. Slam Arena Plus NBA Playoff MVP. Battle for the most valuable predictor is on. Might have to win a title and get 100 million. Nangunguna sa balita, opinyon, musika,